Okay, so, ano pa yun, no? Bedroom voice pa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and Animal Spirits. Medyo may sabit pa. Okay, so, syempre nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. Sa mga silent viewers din po, maraming salamat po. Kasi may mga comments po sa akin na hindi po sila pala comments, pero andyan po sila, they're listening and they are watching these videos. So, maraming salamat po. And again, sa mga makaka-resonate po nitong ating reading today at sa mga previous pa natin mga readings at nakaka-resonate po kayo at gusto niyo po magkaroon ng tuloy-tuloy po na gabay, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. And about sa sounds or sa audio, pasensya na po kayo kasi lahat na po ginawa ko. Kulang na lang po yung tigil ko sa lalamunan ko sa bibig ko itong mikropono. Pero talaga pong hindi ko pa po makuha. Siguro better next year, siguro kailangan ko po talagang kumuha ng magandang mic, like yung parang lapel type, mga ganon. So for now, tsaga-tsaga, gagamit na po kayo ng mga earpods, earphones, headphones, mga ganyan, para po marinig po ng malinaw yung mensahe. And again, sa mga gusto pong mag-avail ng mga oils, like ito is panggamot at pangontra po sa kulang, barang lasong usog gayuma. Ito po is meron po tayo available na 100 ml and 200 ml. So ito po siya. So ito is edible, no? So this is the edible one. Ito po is again, this is my personal use for my family. And also meron tayo na maliit. And meron din po tayong pantalagang kabuhayan only. Na meron po talagang gano'n na oil, which is yun naman po is it turns to green. No, kasi po ini-stock ko po yun doon sa, doon po sa prosperity table ko sa main entrance. Okay, so now is kukuha po tayo ng energy sa inyo, syempre, kung ano po ba yung meron po kayo this time. Syempre po nagbabago-bago po yung mga energies na yan. Minsan happy, minsan andun yung sadness, minsan andun po yung confusion. So, alin po ba doon ang nararamdaman nyo ngayon? Especially po ngayon po kasi nga po magpapasko. Dito po na tayo sa magpapasko at bagong taon. Especially bagong taon kasi po sa bagong taon is, alam niyo po yun, ano po ba yung mga ina-expect ninyo? So, alamin po natin and actually kukuha po tayo nito. My guides wants me to read this oracle deck for you. This is a Love and Light oracle card na magbibigay po sa inyo ng guide talaga from Jesus Christ, as you can see here. So, let's start. At bisibisihan na po ang lola ninyo. And again, hanggang 23 lang po tayo, ha? Please, wala pong mag-walk-in. Strictly, wala pong mag-walk-in. Dahil more on online na po tayo ngayon. Even po sa healing next year, I decided na kung may magpapagamot po, unless ito po ay talagang malala at kailangan po kung may advice po ako na kailangan nyo pong magpunta dito, is kailangan nyo pong pumunta. Pero as long as kaya po natin na kayo magbigyan ng kagalingan through online po muna tayo. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakipaspasan po yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking tagapanood. Naway kami po inyo patuloy po na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at mga klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Pakibasbasan po ng yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng kaliwanagan, gabay sa aking tagapanood. Maraming salamat po. Amen. Sabit.
Okay, so let's start. So ano po ba yung mga bumabagabag muna sa inyo? Ano ba ang meron sa inyo ngayon? Parang wala. Meron. Pero ay bumaba. Ano ba yan? Chan! Ooh! There's a healer. May healer. Okay, so let's see. More clarification pa kayong tatlo. Merong healer. Ako nababasahan ngayon. So this is a very specific reading. So kasi hindi po talaga is makaka-resonate po dito. Maybe for some of you is aspiring na maging healer, or maybe for some of you is a new beginner na healer na nakakapanggamot-gamot na po ngayon. No? Okay. Or, no, kasi since ito po is, yes, it's a healer, pero this is nag-reverse. No? Actually, talaga pong bumaliktad to. No? So, maybe ito is, hindi lang to basta po healer, marunong din po itong magpaanak. No? Ito po yung naka-highlights ngayon. It's a midwife, pero it's a healer. No? Kung sa inyo po, ayan, naka-upright siya sa'yo, pero sa akin kasi siya nakaharap. So, ito po is healer na, or nanggagamot po, no? Herbalist, mga ganyan. Nakakapagpagaling. Nakakapagpagaling. And ito po is ang madalas niya pong gamitin. Maybe parang may pagka, ano na to, may mga edad na po to. So this is a very specific reading. Maybe this is your person, or maybe it's you. No? Kung alin man po doon, hoping hindi ikaw to. Or maybe meron po kayo na-encounter. No? Meron po kayo na-encounter, or meron po kayo pinuntahan ng mga manggagamot na marunong po magpaanak specifically. No? Marunong po magpaanak pala. Magpaanak, and ang ginagamit po dito is more on herbs. No? More on nguya-nguya, more on tapal-tapal, more on sunog ng papel na may orasyon at yun po iinom, mga tipong ganon. Ito po siya. No? Kasi po ito po is mga traditional albularyo talaga. Mga ganon, mga healers na talagang pinasahan, or ito po yung kaalaman nila na gumamit po ng mga herbs like men, para po sa lahat hindi po nakakaalam ng herbs, no? It's mga halaman, no? Like mga lagundi, yan, pag may ubo, lagundi, oregano, yan, mga rosemary, cloves, no? So may mga ganon. Cloves I think hindi pa ginagamit. More on mga ganon, tawa-tawa, yung mga nganga, mga ganyan. So yan po kasi yung madalas na ginagamit ng mga matatanda na, or yung mga sinaunang mga manggagamot po, no? Especially mga nasa bundok. Okay, so ano pa ang meron dito? Kasi ito po is parang gustong magwelga, gustong mag-rally, no? Gusto niyang mamuno ng rally. Dahil kumbaga andito yung for sure, bakit ganito po lumabas? Ito po yung may simpleng galit sa inyo. Or maybe ito po is ito po malamang to, hindi niyo po alam to, no? Na pinuntahan niyo po to, or maybe nagpagamot kayo sa isang manggagamot at tinamaan po to. Na tinamaan po to, naparusahan, mga tipong ganon. Okay? So mga sinauna po to. At ito po yung nagre-revolusyon or nagagalit talaga ng bonggang-bongga. And parang gagawa to ng gulo, or maybe gaganti to. At tamaan po itong magagamot na to. Or maybe sabihin na natin, iba is mangkukulam. Meron po kayong pinuntahang manggagamot at na nahuli, or maybe tinamaan to, itong manggagamot na to, itong mangkukulam na to, or manggagamot, or whatsoever, no? Na gumawa sa'yo, or pinarusahan ka, binigyan ka ng sakit, minalas ka, pero nahuli eh. So, ang nangyari ngayon, galit na galit to, at anong tawag to, gustong mag-alsa, gustong magwelga, gusto ng higante. Okay? So, alamin natin kung ano ba ang pinuputok ng butso nitong maigi. Pero ito na po yung storya mo eh.
Okay. So, ito is more on inggit. Inggit, selos, anything else. Yes, it's true. It's inggit and selos because nag-goosebumps ang aking legs. Okay. So, ito is actually parang nagsiselos to kasi malamang meron kang ibang inaalagaan, meron kang ibang minamahal, mga tipong ganon. Maybe ito is papasok po tayo malamang ito sa sa love reading, no? Maybe ito is ex mo to na gumawa sa'yo na pinarurusahan ka ngayon. Maybe meron ka mga what's this, body pains, sleepless nights, and andito yung napansin mo na like meron kang daming mong rashes na before naman is wala. No? Na before naman is ang kinis-kinis mo, before naman is especially po to sa mga hindi naman palakain pero bakit lumalaki ang tiyan, or meron naman kain ng kain pero hindi naman nataba, yung mga ganun. And kadalasan din is nandito yung nagkakos ng, nararanasan nyo po yung mga nightmares, no? So, nagsiserso dahil baga ang gusto nito is siya yung alagaan mo at hindi yung kasama mo ngayon, or maybe your girlfriend ngayon, or maybe asawa mo ngayon, mga tipong ganun. Okay? Actually, ito parang bored sa buhay eh. Na ikaw ang pinaglalaruan, mga tipong gano'n. Pero we have the child care here. So maybe, for some of you here, no, or kung hindi man ikaw po ito, is yung person po ninyo, is nagkaroon po ng, may anak po to. No? So ito po is may anak na parang, maybe, inaano po sa inyo, ang tawag doon, pinapaako. Yung pinapaako. So, yun. So, yun yung pinapaako niya sa'yo. Kaya parang nanggigigil siya. What else? Actually, ito yung nangyayari hanggang ngayon. Yeah, yun nga sinasabi ko. Talagang, gaganti. Kaya, make sure po na sa pinuntahan niyo pong mga manggagamot, make sure po na napagkalooban kayo or nakakuha po kayo ng mga pangontra o pangdepensa. May lalapitan po to. May lalapitan po to na mas mataas ang antas sa kanya. Hihingi po to ng tulong. Hindi po siya mismo ang gagawa, or maybe makikitandem po to or makiki-join force dito dahil yun lang po ang masama, no? Kung halimbawa pong ito'y pinagamot, especially kung ito'y napasapian, sumapi at pinakawalan dahil andito yung nakiusap, or maybe andito yung nagkaroon kayo ng pag-uusap, agreement na ganito, wag balikan, ito ganyan, no? Pero umuo sa manggagamo, umuo yung sumapi, or yung pinarurusahan na hindi ka nababalikan, or hindi nababalikan yung person mo, or maybe both of you here is a victim ng black magic. No? So, andito yung babalik at babalik to, pero hihingi to ng tulong sa nakatataas niyang, maybe niyo yun, mentor niya, malamang, mga tipong ganun. So, careful, no? Kasi parang andito yun lang po kayo na siya po is nakipag-ayos or nagkaroon kayo ng usapin na ganito po, ganyan, and umuo siya, at ikaw ay naniwala. Na alam ko may doubts ka rin, or yung manggagamot mo dito is may doubts, pero may pagbabanta naman. So, ang mga manggagamot naman po is may pamamaraan kung paano po to, kung ikaw po ay babalikan ito, or yung person mo po is babalikan, or both of you is babalikan, bumalik po kayo sa manggagamot na yan, at sabihin niyo po yung mga nararamdaman niyo. Huwag niyo na pong palalain. Okay? So, meron po yan pamamaraan para po tumigil na po ng tuluyan yan. Anything else? Ano po to ha? Medyo sensitive po to ha. Huwag niyo pong baliwalain to. Kasi ano po to? Maghihiganti po to. Paghihiganti.
kumbaga sila yung magsasalita dito, it's payback time. Sila. Pero syempre, kahit naman po saan tayong anggulo pumunta, wala pong nananaig na kasamaan. Let go, let God pa rin po tayo. See? Pupunta to, or gagawa po to ng ritual, gagawa po to ng parang hihingi sa kanununuan, no? Na, kasi andito yung cult, so andito yung group, andito yung family, maybe clan, na gagante. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, grupo po to, or pamilya ang gagante. Doon sa tinamaan. Oops, ang bottom of the deck actually is a ritual talaga. Hindi ko lang nakuha. Anything else? Kailangan po natin to ng matinding clarification. Ano po to ha? Huwag niyo po baliwalain to. Again. Okay, so for some of you here, maybe ikaw or person mo, kasi nga kung dalawa po kayo binabanatan dito, or sinasendan ko ng black magic, or ginagawa ng black magic. For some of you dito is may tanikala, no, or may chain mismo sa paa. Kung mapapansin po ninyo, nananakit yung mga ganito nyo mismo sa paa. Ito mismo. No? Or maybe gumagapang po yan. Gagapang po yan. Pag kami naramdaman po kayong ganyan, especially po to sa mga taong dati nyo na po naramdaman to. Dahil ito po ang gusto niya. Hindi po kayo makakilos, hindi po kayo makalakad. Parang gusto nito is gagawin po kayong lumpo. Bibigyan kayo ng matinding sakit nito. Here, we have the contagious illness. Yung health issues po ninyo, yung health po ninyo is talaga magkakaroon ng to the point na maybe infections, no? Or maybe, andito yung lalabas yung mga genetic illnesses ninyo. Like, kung halimbawa po may lahi kayong high blood, at your early age, magkakaroon ka na niyan. Or maybe meron kayong diabetic na lahi, babanatan ka na ng ganyan at your early age. Na hindi pa naman, at hindi ka naman dapat magkaroon kasi alam mo sa sarili mo, especially po dito sa mga healthy living, no? Yung talagang ang tawag doon, binapantayan ng pagkain. They are all professionals. No? They are all talagang mamamatay tao. Yun na tayo. No? And andito yung sinasabi na parang kahit ikaw or kayo is parang even sa ang tawag doon, intimate moments po ninyo is magkakaroon kayo ng problema dito. Or maybe andito yung magkakaroon kayo ng tabang pagdating sa love making. Isa rin yan sa ibabato sa inyo. And even daw ideas, para mabablanko kayo or magiging balisa kayo. Ayan, so ito pa rin, no? Ito pa rin, isa rin to, bukod dito sa parang wala kayong mga love making, walang mga ganyan, o parang lagi kayong may quarrels, lagi may arguments, even na parang mga small talks lang, is meron kayong mga ganon, away-away. And ito ang pinaka-worst, no? Bukod sa binibigyan na nga kayo ng body pains, sakit, physically, spiritually, yung physical illness na meron po kayo, nararamdaman nyo po ngayon, kung kayo po nakaka-resonate dito, is spiritual po galing yan. No? Especially sa paa, binti, hita, yan. Yan po yung target niya. Parang hindi po kayo makalakad, hindi po kayo makakilos, hindi kayo makapagtrabaho, na ganyan. And ito yung isa sa target niya, which is para po magkahiwalay kayo ng person mo ngayon, is andito po yung to the point na hindi na lang po salitaan ang mangyayari sa inyo, kundi andito na po yung sakitan. Kung napapansin po ninyo, parang tinitrigger ka niya na magalit para saktan siya. No? Or maybe pareho kayo na nagkakasakitan na dalawa. May mga ganun. And bottom of the deck is palipad hangin. So, ito is ginagamit through palipad hangin. Okay? Anything else? Yes. And the ritual is here. Malinaw. So, ito isa to sa ganti. Isa yan, na may ritual. Dahil talagang obsessed etong taong to sa'yo or sa person mo.
No, kung halimbawang lalaki ka, sa'yo. Kung sa babae, babae ka naman, sa jowa mo. Yun yan. So, obsessed talaga to. Kaya, nagsagawa ng ritual dito sa person mo. So, ang katapat din po nito para po ma-break to is, syempre, kailangan nyo po ng paritwalan din po to. And, andito po yung kailangan nyo po, syempre, keep on praying for this. So, please, no, this is for your awareness, hindi po to biro. Okay? So, last two cards, please. Holy Spirit. Holy Spirit. Jesus Christ, please give me some message. Thank you. Oo, ano to? Buang na tong taong to. Ang gusto talaga nito is magkaroon kayo ng disposition sa buhay. As in, malas-malas ang buhay mo. Walang movement, walang development, mga tipong ganon. Kasi, kumbaga, ayaw niya yung parang, maybe ito inilapit niya ulit ang sarili niya sa'yo. Dahil sa ito is talagang obsessed sa'yo to eh. So, dito yung inilapit niya yung sarili niya sa'yo before pa. Siguro mga 2 years ago, 3 years ago, or last year lang. No? Pero, dito yung hindi mo siya tinanggap o hindi mo siya, tinalikuran mo siya. Maybe meron ka na-meet na isang tao, maybe yung kasama mo ngayon. And yun yung isa sa kinagagalit niya, na parang sinasabi niya dito na hindi kayo magiging masaya. Kasi andito rin po yung burn, no? House fire. So, andito po talaga yung hindi niya kayo patatahimikin. Yung ganun. And ang ano dito is yung binigyan po kayo ng ritual. Okay? So, yan po yung sinasabi ko na kailangan nyo pong, hindi nyo po ito kailangan baliwalain. Especially po ito sa mga nagpagamot na, no? Nagpabaklas, no? Or napasapian na po, no? And dito po yung akala nyo, and pinakawalan itong mangkukulam na to. So, yun po minsan, kaya po huwag nyo pong iisipin na kami po na mga manggagamot, kung kami po ay gumigilit po ng mga mangkukulam, huwag nyo po kami patikusin. Kasi ito po ay para sa inyo. No, kasi po yung iba sinasabi na dapat ang gagamot lang, hindi na po pumapatay na mangkukulam. Kasi po babalikan kayo niyan. So, ang maganda po niyan talaga, yun nga pong ginigilitan na eh. Talaga po binabalikan pa eh. Kasi, bakit binabalikan? Halimbawa po, isang tao, katulad ng mga nangyari po sa mga ginamot ko, meron man po akong nagilitan na isa, pero may kapatid pala. Pasok ulit. Nagilitan ko ulit. Meron ulit, pasok ulit. Nagilitan ko ulit. So magpapahinga po yung mga yan. Siyempre magpaplano po yan. Hindi papayag po yan na mamatayin ng mga kamag-anak. Kasi yan po naman is mamatay po yung mga yan. Hindi po antimano. No, hindi po antimano yan. Meron po yung basta po hindi na lang po yan magigising. Yung tinatawag na cause ng death is cardiac arrest. Most of the time ganun po. And ano pa ba bakit sa cardiac arrest? Bangungot. Parang ganun na rin. Kasi hindi na po magigising. Yung iba naman po, depende po kay God, is andito po yung nagkakasakit po muna. Parang hindi pa kailangan kasi siguro sa dami ng pinatay din ng mga inosenteng tao na inutos lang din sa kanya. Pero andito yung hindi naman makatarungan. So, andito po yung iba, dumadanas po muna ng karamdaman, mga matitinding karamdaman, no? Bago po mawala ng buhay. Meron pong ganon. Depende po yan. Kasi yung iba po dyan, nanlalaban. No? Nanlalaban, like, bawa po na gilitan, pero hindi pa po totally yan namatay. Or hindi pa po talaga. So, tatawag po yan ng nakakataas sa kanya, or mas marunong sa kanya, mas malakas sa kanya, tulungan siya na hindi matuloy yung ginawa sa kanya ng manggagamot. So, gagawa ulit yan. Hanggang sa pagkagumaling, tatawag po ulit yan. Gagawa po ulit yan. Mga 2 to 3 months, magpapahinga yan, babanat po ulit yan. Ganon po sila. Okay, kaya nga po yung mga pangontrans, sinasabi ko sa inyo, oils, kailangan nyo po talaga yan. And as much as possible, parang ano nyo na po to, kadikit nyo na po sa buhay. Okay? So, let's see kung ano pa. Kinanat po natin kung meron pa pong ibang mensahe ang mga ancestors ninyo, especially the spirit guides, angels, na nasa inyo po ngayon. Na nagbibigay naman po ng protection. So, ang kailangan nyo lang po dito, syempre, tulungan nyo rin po sila na mas maging malakas through prayers. Lalakas po yung mga yan through prayers. Yung mga guides nyo na yan.
Huwag niyo pong asahan na laging andyan sila to protect you, pero hindi naman po kayo gumagawa din ng paraan para po sila lumakas. Dasalan niyo rin po sila, pakainin, para mahalin, para po hindi po kayo mapahamak. High Priestess. Actually, for some of you is High Priestess. Now, you are the High Priestess, and also yung gumagawa sa inyo is High Priestess. And andito po yung for some of you is andito na sa bungad, no? Ng parang nakakatakot. Bangin, mga tipong ganun. Okay, so let's resume. Ito kasi is ano to itong High Priestess na to, or ito pong gumagawa sa inyo, is talagang, alam niyo po yun, mahilig gumawa ng bawal. No? As in, talagang, eto na siya. Ito na yung ugali niya. Na parang lahat is, kahit alam niyang risky, gagawin at gagawin niya. Yung mga ganun. Though, itong taong to is very ambitious. No? And kung strength, ambitious strength, mga ganyan, meron po siya talaga. Lakas, yes, meron din siya. And she knows or he knows how to balance everything. Marunong to, yun nga lang, syempre, mas marunong ang Panginoon. Reverse. 7 of Pentacles. So, ito is talagang, sabihin natin Antichrist. No? And again, ang ginagamit ko talaga nito actually is mga herbs. Queen of Swords. Kung palaban siya, dapat mas palaban ka. Kasi palaban to Hindi ito basta-basta sumusuko. King of Cups. Actually, ang pagkatao nito, when it comes to energy, meron siyang divine feminine and masculine as well. So, talagang, kung pagiging matapang to. Pagiging halimaw to. Mga ganun. Knight of Swords. Kung makikita niyo po itong taong to is parang simple lang. Hindi niyo po pag-iisipan na ito is mangkuk. Very smart yung taong to. And, ito is talaga, this is a confirmation na this is your ex. Okay, so this is your ex na maybe last January is nagparamdam to sa'yo, or maybe nag-start yung black magic na yan na binato sa'yo last January pa. Maybe that's the time na nalaman niya na there's something involved sa'yo or sa person mo, or maybe dito niya nalaman na ikaw is into relationship na naman. Na kumbaga andito yung nagparamdam siya, maybe gusto niya that time, last January, is gusto niya bumalik. Pero hindi mo na siya pinansin. And that's the time na kumbaga dito siya umatake. So for some of you, this is a very specific na kumbaga, nagbigay na po ng date, no, January. Itong year na to pala, January 2025, nakaranas ka na na ba ganito? Bangumot, sakit ang tiyan, rashes, bloated, like hindi makadumi, kahit na punong-puno na yung tipong nagbibilang ka ng 2 araw, 3 araw, pero hindi ka makadumi. Yung mga ganun. So, yun is mga isa sa mga spiritual attacks nila. Yan. So, naging bloated ka. Especially yung person mo. Kung lalaki yung person mo dito, at naging bloated, or tumaba, lumaki ang tiyan, mga ganyan. So, this is your reading. Yan talagang ikaw ang target. At ang gusto nito talaga, no, you and your person
No? Ikaw, talagang ang gusto nito is mawala sa buhay ng person mo. No? And yung person mo dito, ang gusto is pamagain. Tipong nakahiga na lang, palaparin, patabain, mga tipong gano'n. Pamanasin. Yung parang tipong lagi na lang kung kumain, akala mong last day niya, akala mong last supper niya. Yung mga gano'n, yan yung mga gusto niya mangyari sa person mo. Or maybe ikaw, kung sino man po makaka-reson. Basta kayo na po mag-adjust. Basta this reading is about uh, couple, no, na tinamaan po ng ulam. Okay, ako. Pakadelikado nitong reading na ito, Maria Jose. Thank you angels, thank you spirit guides, dahil nakapagbigay ko kayo ng ganitong message. Huwag po kayong kampante pagka ganun po, no, na nagilitan or umuwi po kayo ng magaling na nawala na yung sakit ninyo, no, and uuwi kayo po nang wala pong mga gamit like mga ganito. Ito po nakadikit na sa katawan ko to, nandito na po talaga to for life kasi ito nga po yung kauna-unahan kong gamit. Napakaliit mo niya pero naku, napakalakas po niyan. And syempre yung iba pong tangan ko, no? So wag po kayong mag-hesitate, no, or mag-think twice na kumuha po ng mga panangga after po ng gamutan. Ang oil po, napakaganda po ng oil niyan kung yan po ay lagi yung tandem na kukunin sa mga manggagamot. Kahit din naman po sa akin, kahit po sa mga manggagamot po na pupuntahan ninyo, make sure po na meron po yung mga oils. No, yan po is para po doon sa mga rashes na ibibigay sa inyo, kati-kati. Kahit di po rashes, pero alam niyo yung walang marks, pero ang kati ng balat ninyo, pahiran niyo po niyan. And also, yung ang medallions po kasi is talaga po yan is napakalakas pong pangdepensa niyan. Tamaan man po kayo pero hindi nila po kayo talaga sabihin yung ibibigay ng todo. Kahit ibigay po nila yung full force ng power nila. Pero kung kayo po may mga panangga, no, is hindi po nila maisasakatuparan po yan. Dahil babalik at babalik po sa kanila hanggang sa maumay po sila. Kaya pagka kayo po nagpagamot, kayo po may tangan, magpakabuti po kayo, magpakatuwid po kayo, tuloy-tuloy po kayo manalangin para po sila po ang balikan. Kasi kung halimbawa po nagpagabot kayo at bumalik sa mga dati niyong gawain, asya po yung palamura kayo, nang bababae kayo, nang lalaki kayo, nakikichismis kayo sa mga kapitbahay, wala naman po kabuluhan, naninira ng tao, baliwala po ang tangan. Huwag niyo pong sisihin ang tangan, huwag niyo pong sisihin ang mga albularyo. Huwag niyo pong sisihin ang mga healers. Kasi po kayo po gumagawa ng ikababalik ng mga kulang sumpa sa inyo. Okay? Pagka kayo po yung nagpagamot, make sure po na pag binili na po kayo, magdasal po kayo ng ganito, gantong oras, everyday, ganito ganyan, sundin nyo po. Kasi para po sa inyo yun. Iwas abala na rin po yun. Kesa po yung babalik na naman kayo sa manggagamot, magpapagamot na naman kayo, yung iba sa inyo pumipila, appointment. Diba? So, tulungan din po niyo yung sarili nyo. Huwag po tayong umasa lagi sa manggagamot. Saka maganda po yun, kasi yung ginagawa naman po namin sa inyo is yung connection po ninyo kay God, magiging malakas po. Kumbaga hindi lang po spiritual na sakit na matatanggal sa inyo, physical na sakit, kundi yung bang tipong mga kamalasan. Temperance. So ito po talaga ang kailangan nyo actually, no? Yung magkaroon po ng balance, no? And para hindi po ma-waste or masayang, no, lahat po ng mga pinagpaguran ninyo, pinagpaguran ng manggagamot sa inyo, mga ganun. So, kailangan nyo pong maging balance. Kung halimbawa po kayo may trabaho at sinabihan po kayo ng manggagamot na kailangan nyo magdasal ng gantong oras, anytime, kung kayo may trabaho, may consideration naman po ang Panginoon. Pag alam po nila na kayo galing sa trabaho at hindi nyo po madadasalan ng gamit or kayo, makakapagdasal ng 6 o'clock, umuwi po kayo 9 o'clock, rest po kayo ng konti, kain, o before po matulog, dasal po kayo. Sandali lang naman po yun. Nakakapaglaro nga po kayo sa mga online games ng oras, halos half day. Ang pagdarasal hindi nyo po magawa ng 5 minuto, 10 minuto. Diba? Nakakapag-browse nga po ng 30 minutes, 1 hour, FB, or what, no? YouTube. Pero pagdarasal ng 5 to 10 minutes, pinakamatawala 20 minutes. Sa rosary is 25, no? Mga ganon. So, gawin po ninyo. Okay? Para po sa inyo naman to. Queen of Wands,
Be a fighter. No, kailangan niyo po talaga lumaban dito. No, as much as possible din po, kailangan niyo rin po mag-visit, no, I mean, sa secret places. Kung kailangan niyo po mag-meditate sa mga bundok, beach, yan, sa dagat, or mag-visit po sa mga antigo, ano tawag doon? Historical na mga churches, mapunta po kayo. Actually, you have a lot of divination tools. Kompleto ka. For some of you is kompleto. For some of you is maybe talagang start pa lang. Pero sa nakikita ko po dito, maybe physically or spiritually, materially, is meron na kayong panangga. No? Or meron na kayong panama dito. Kailangan nyo lang pong mag-focus or kailangan nyo pong bigyan ng attention yung isang gamit na ito po yung gagamitin nyo dahil ito po ang isa sa pinakamalakas yung gamit. Sa pangontra. Ace of Cups. Yes. Kasi ito po yung magbibigay sa inyo ng full power, strength, guidance, lahat. So, piliin nyo po yan kung ano po yan. Kumbaga yan po yung tututukan nyo or kakargahan po ninyo. Okay, so, since dito po yung death card, no? Parang si ano to Kasi nakita ko yung angel dito na may fire. So, andito yung death card na kumbaga, kung ano man po yung dinanas ninyo, kung ano man po yung meron kayo ngayon, nito person mo or ikaw na dala-dala ninyo ang paghihigante ng mga makukulam na to. Ito po yung may katapusan na. No? Ito po yung may katapusan na. And even yung mga last or yung bang tipo fears po ninyo, lahat po to is matatapos na. Lahat po to is may katapusan na. And talagang lalabas at lalabas na to sa lungga mo. But if ever na itong hindi, for sure po kasi itong mga ito, may mga pinapadala po itong mga elemento sa inyo, mga gabayan. Ito po yung lagi nyo tatandaan. Sa panggagamot po, no, hindi po lahat elemento na tipong minadaanan ka, minaperwisyo ka, hindi po. Meron po yan, elemento po muna ang pinafront nila dahil pag yan po yung napasapian, ang tatamaan po, ang mamamatay po, ang parurusahan po, is yung gabay nila na mga makukulam na yan. Revelation to exposed to. Expose A. No? Actually, sinasabihan ko lang po nito talaga is mga ginagamot ko. Pero ito po sasabihin ko na po sa inyo para po aware din po kayo. Na hindi po lahat ng mga elemento is yan po yung natapakan nyo, kuno, ganyan, naihian kung saan, no? Or natabig, na siko, hindi. Meron po dyan, yan po muna pinafront nila. Kasi kami po mga manggagamot, may mga gabay din po kami. No, na kaya po naming sabihan na pumunta ka doon, hugutin mo yun, papuntahin mo dito, ito ganyan. O pumunta ka doon, pagalingin mo yan, hipuin mo yan. Para gumaling. Ganon. So sila naman po, pumunta ka doon, pero isyuhin mo yun, sakalin mo, pasigipin mo dibdib. Bukod pa yun sa palipad hangin, bukod pa yung utos nila. Ganon po sila. Okay? Pag humaba po ang daliri nyo sa kaliwa, elemento po yan. Pero, huwag po kayo pakasigurado na talaga pong yan is engkanto, duwende, laman lupa. Huwag po kayong pakasigurado na sila lang po may gawanan. Malamang po niyan may utos. Lalo na po kung pabalik-balik. Okay? Anything else? Queen of Cups. High Priestess in reverse. The Empress in reverse. Okay. So, sa nangyayari dito sa Queen of Cups na to, no, is, andito po yung, ano na siya, talunan. Kasi andito na naman yung death card eh. Death card is ending and beginning. So, if there's an ending, meron syempre beginning. So, parang rebirth.
no? And ending and renewal, no? Ganon. So, dito sa Queen of Cups, isa dito siya ngayon na parang alam niyo po yun, mararamdaman nito sooner. No? If ever po na kayo nga po, sabi ko sa inyo, bumalik po kayo sa magkagamot and make sure po na alam ko may gagawin po yan para po talagang tigilan kayo nitong mga taong to, nitong mga kulto na to o nitong mga grupo na ito. So, ito po yung magaganap sa kanya, no? So, baga, dito si Queen of Cups na ang Queen of Cups po kasi isa dito yung kayo yung mag-feel, no? Or kayo po yung uh, magiging positive or magiging success or stabilities nandito din. But here dito sa pinapakita po sa akin dito, isa dito po yung parang siya na mismo bibitaw, itatapon niya kung ano yung mga dapat mga nilagay sa inyo, no? Kasi ito po yung nagiging cause na parang dito po siya malulunod or dito ito po is unti-unting binibigyan ng hustisya kayo mismo, no, ng mga guides po ninyo or maybe ng mga guides ng mga healers na pinuntahan po ninyo. Kumbaga, dito po yung nakakaramdam na po siya ng parusa. Kung kayo po nilagyan ng tanikala or chain sa paa, ito naman po is lulubog at lulubog po ito na unti-unti na parang sa kumunoy or sa tubig hanggang sa malunod hanggang sa makahinga. So ito is binibigyan na po ng warning action. Ngayon binibigyan na po ng warning to. And yung pagiging high priestess niya, mawawala, powers, possible, nawawala, kasi mawawala din siya. No? So, ganun lang po. The Empress also. Guides, lahat. Powers, strength, even yung pagiging matapang nito, buunog nito, mawawala. Malulusaw lahat. Okay? So, basta, careful po kayo. Kasi hindi po maganda. Pero maganda naman po ang ending. Yan nga lang po, kailangan nyo po sumunod, no? Kailangan nyo pong magka sa healer. Or kailangan nyo pong, kung meron po kayong napupusuan na healer, para po talagang hindi kayo balikan. Or kahit di po sa akin, kung meron naman po kayo dati na po pinagamutan, balikan nyo po yun. Kung nakaka-resonate po kayo dito. Kasi binigay ko naman po yung mga possible na nararamdaman po ninyo ngayon. Okay, dito na po tayo sa words of wisdom. Positive naman po tayo. Okay, so look at life from higher perspective, no? So just parang spread your wings and fly high, okay? So stay positive. So getting wisdom is the wiser thing you can do. So makinig ka lang talaga. Makinig, sumunod. No, kasi it's for your own good, no? So, if ganun po ang mangyayari, there's a happy home, no? So, my people will live in safety quietly at home. They will be at rest. Yun, so magkakaroon kayo ng katahimikan, magkakaroon kayo ng contentment sa buhay, harmonious family, relationship, no? So, ang kailangan nyo lang po talaga is yung bang sumunod, no, sa mga utos ng Diyos, sa utos ng healers, no, para po sa kagalingan ninyo. So walk away from illusions and toward truth. Okay. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Again, dito po, lagi ko naman po ito, madalas ko po ito sabihin sa inyo, no, na yung buhay po natin, again, consider nyo po na si God, yung driver natin. Tayo po is talagang uupo lang tayo sa passenger seat beside Him. Kasi never naman po tayo dadalhin sa kapahamakan ng Panginoon. Meron man pong rough roads tayo matadaanan, mauuntog, mag-shake yung katawan natin kasi rough road yan. May mga difficulties man, may struggles man, may challenges man sa buhay. But still, pagkatabi mo ang Panginoon, kasama mo siya, wala kang dapat ikatakot. Kasi siya may hawak ng manibela. Alam niya kung saan ka tutungo. Alam niya kung saan ka nadadalhin. Alam niya kung saan siya liliko para hindi ka masyado masaktan. Alam niya para hindi masyado makalog ang utak mo dyan sa takbo ninyo ng Panginoon. Is, alam niya kung saan ka niya iiwas. Kasi siya may hawak ng manibela eh. Yun po, no? So, make sure po na lagi niyo pong iisipin na nasa tabi niyo ang Panginoon. Okay? Hindi po, again, hindi po tama yung lagi lang. Lagi naman ako nagdadasal eh. Lagi po ako nagdadasal, madam. Paano ka ba magdasal? O andun ka tumatawag ka sa kanya na
God, Lord, samahan niyo po ako sa ganito. Lord, bigyan niyo po ako ng, Lord, patawarin niyo po ako. Oo, nandiyan na po tayo. Pero, alamin niyo rin po, meron po kasi dito may mga edad na po talaga, tumanda na. Ni ama namin po sa Tagalog, hindi alam paano dasalin. Ama namin na Panginoong maraluwalhati sa Ama, hindi po alam. Lalong-lalong na po ang sumasampalataya. Try niyo po yan, may dasalin. Araw-araw, twice a day. Malalaman niyo po yan, magkakaroon po ng kagaanan po ang pamumuhay, ang buhay. Ugali niyo po, malalaman niyo po, nagbabago na. Kung dating mainitin ang ulo ninyo, magiging kalmado po kayo. Dating laman po kayo ng kalsada, baka nandiyan na lang po sa tapat ng pinto, patanaw-tanaw na lang. Mga ganun. Okay, so let love light the way. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. Yun yung sinasabi ko. No? Na, kumbaga, wala po kayo dapat ikatakot. Kasi nandiyan po si God eh. No? Na talagang handa kayong gabayan sa lahat. No? Sa lahat ng oras, mula umaga at 24 oras. So, He will be with you. He will neither fail you or abandon you. Totoo yan. Nauna lang ako kanina, explanation ko. Hindi ko na po i-explain. Diba? So, ganun lang po. Basta po i-consider po natin na kasama po natin sa buhay lagi ang Panginoon. Tayo po lahat is talaga hindi po makakaligtas sa mga pagsubok. Hanggang ganito po tayo sa lupa. Meron po yan. Kaluluwa nga po may mga pagsubok yan eh. Mga anghel may pagsubok din po yan. Tayo po ang mission nila. Tayo po ang mission natin itong mga ginagambala. No, o yung mga tao nangangailangan ng tulong. Yan po yung mga mission natin. Pero sa spiritual na mundo, yung mga anghel na yan, ancestors natin, spirit guides, animal spirits, tayo po ang mission yan. Natulungan tayo para tayo po makatulong din sa iba. Okay? Anything else? Helping others is helping yourself. Yes, it's true. Kasi alam niyo po yung pagka nakatulong po kayo sa ibang tao, ang saya eh. Na kahit na bad trip ka, kahit na malungkot ka, kahit na parang galit ka ng araw na yun, merong lumapit sa'yo at humihingi ng tulong at andito yung tinulungan mo, wash out lahat. No? Ano siya, nakakagaan ng pakiramdam talaga. Okay, for the whole law can be summed in his one command, love your neighbor as yourself. Ganun po talaga. Parang wala tayong karapatan tanim ng sama ng loob. Parang siguro, pahupain muna yung sama ng loob, then later on, forgiveness is there. No? Kasi, for sure, pagka hindi po kayo nagbigay ng forgiveness sa tao na gumawa ng hindi maganda sa inyo, sinalbahe kayo, niloko kayo, sinaktan kayo, and again, sa mga ganyan naman pong tao, may Diyos po talaga. Hindi po natutulog yan, hindi po yan bingi. No? Alam po niya lahat ng mga nangyayari. Alam niya po lahat, ultimo plano mo. Kahit hindi po kayo nagsasalita, kahit po yan nasa isip niyo lang, alam niya po yan. Okay? So, wag po tayo magtanong sa mga nila. And here is the embrace adventure in your life. Jesus said, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. It's you. No? So, just make sure po, again, no, na andito po yung raise your hands and lift your hand para po mag-ask ng forgiveness and be a good follower. Be a good son or child of God para po kayo po ay kalugdan at hindi po kapuutan. I mean, wala naman siyang ganun, kapuutan. Ibig sabihin, kasi pagka minsan nagagalit po rin yan, no? Nagagalit din po. Parang pipitikin po kayo niyan ng konti para po kayo tumino. Okay? And huwag niyo po i-consider na yan po is nagagalit po sa inyong Panginoon. Gusto niya pong mas maging matibay kayo, mas maging malakas, at mas kumapit po sa Kanya. Wala po kayong ibang tatawagin kundi siya. Okay, acknowledge God's truth. Napakyan, no? And you will know the truth, and the truth will set you free. Alam niyo po minsan kasi pinamumukha na sa inyo, hinaharap na sa inyo ng Panginoon kung ano po yung katotohanan. Pero for some of us,
For some of you is talaga pong still bulag, bingi. Parang walang pakiramdam or dead makomatos. Ganun po ang nangyayari. So, if i-accept nyo po yan, kung ano po yung katotohanan, acceptance po kasi minsan talaga ang kailangan para magkaroon din po tayo ng inner peace. No, kung gusto niyo po ng peace of mind, kailangan po magkaroon kayo ng inner peace na tinatawag. Parang, just let go, let God yung lahat na nangyayari sa inyo. Kasi kung parang ikikip nyo po yan, hindi po kayo magkakaroon ng alam nyo po yan, hindi kayo makakapag-move forward. Kasi nakastuck kayo sa ganoong sitwasyon, sa ganoong pakiramdam. So, wala pong mangyayari sa buhay ninyo. Okay? So, set them free. And see everything through the eyes of love. Parang kanta yun. Love is patient and kind. Love is not jealous, or boastful, or proud, or rude. It does not demand its own way. Alam mo na, diba? Ang love daw is patient and kind. Be patient and always be kind. No? So kahit na ikaw is parang inaapi-api na rito, still, hanggat kaya, pairalin po natin yung haba ng pasensya. No? And yung pagiging mabait. Huwag tayong maging harm. Huwag tayong maging baliw. Mga tipong ganun. And sa mga ganito po kasi is parang i-divert nyo po to sa mga yung alam nyo po magbibigay po sa inyo ng kasiyahan. No? Like watching movies, mga ganyan, or maybe punta sa park, no, or maybe ano yun, marami namang ways para po maalis yung alam niyo, inis, sama ng loob. Marami naman pong ways, and for sure meron ka namang mga ganon. So doon mo lang siya i-divert para yung galit mawala. Okay, so yun lang naman. Huwag po natin pairalin yung jealous. Okay? Jealous kasi, iba na po ang takbo ng utak natin pag ganyan. May mga iba't iba pumapasok na po. There's some negative energies or ideas na pumapasok sa atin. Okay? So, now, kailangan nyo lang po talaga dito, again, dun sa mga nakaraan, kanina, yung mga cards po natin kanina, kailangan nyo po is mag-consult ulit sa mga healers ninyo. Kung may nararamdaman po kayo mga ganon. And para po to sa mga gusto pong magpapaklas na mga ganito, ng ritual, na meron pong ritual din po kayo. So, andyan lang po at gusto niyo po akong kausapin about that matter, andyan na po sa description box ang aking contact details para po mapag-usapan po natin. For consultation po, again, meron po kasi nagpapakonsult, no? Especially po kung halimbawa kayo po yung nakakakita, nakakarinig, or meron pong bumubulabog sa mga sa bahay ninyo or sa sarili mo. For consultation, kahit po wala pong readings, please ask for an appointment. Kasi po hindi po yan masasagot ng isang text lang. Kung may karoon po kayong question, kasi susunod po niyan may question na naman. Kailangan ko pong elaborate, kailangan ko pong explain sa inyo ng tama or detalyado ang lahat para alam nyo po kung ano po ba yung history na kung saan po ba nag-ugat yan at kung paano po natin mababalanse yan or kung gusto nyo pong tanggalin. Tanggalin, napaka-imposible na po niyan. If kayo po tagbukas na po ang third eye, kailangan nyo po syempre kung gusto nyo po ipasara yan, pupunta po kayo dito para po ipasara. Pero, ito is, hihingi ko pa po yan ng basbas sa Panginoon kung kayo po ba'y karapat-dapat o yung third eye po ninyo is karapat-dapat po isara. Kasi po siya po nagbukas niyan and kaya siya din po may karapatang magsara niyan. Pero kung ako po babasbasan para po yan isara, masasara po natin yan. Sa mga bata po talaga, mga babies, like hanggang 5 years old, sinasara ko po talaga yan. Kasi talagang hindi po maganda. Talagang aligaga ang mga babies, sa mga bata. So, sa mga adults na, medyo talagang hinihingan ko na po ng gabayan, ng basbas. Kasi may mga visions na po kayo na kailangan niya po malaman. Maybe ikaw nga is magiging healer, or maybe ikaw is magiging tarot reader, or maybe ikaw is magbibigay ng mensahe sa public for the awareness, no? Or to spread the words of wisdom of God. Mga ganon. Okay? So, that's our reading for today. And hopefully, na nagkaroon kayo ng lesson dito, no? Or
nagabayan ko po kayo dito sa part na to. Hindi ko po gusto yung reading actually kasi ang bigat, no, ang bigat. But here, so bow your heads, close your eyes para po gumaan po yung mga pakiramdam ninyo. Okay, so keep on praying, keep praying the rosary for your protection and the safety sa araw-araw at sa mga araw-araw na gawain po natin para magkaroon po tayong tamang pag-iisip, tamang galawan sa mundong to. Okay? Again, this is lagi kong paulit-ulit sinasabi, hayaan niyo pong Panginoong Diyos Ama ang maging driver po ng buhay. Si Jesus Christ, no, is maging driver po ninyo. Para po kayo nasa tamang landas po. Okay? Tanggapin niyo po siya ng buong buo. Wala pong kaplastikan. Hindi po yung tinatawag nyo lang po siya dahil sa kailangan nyo lang po siya. Huwag po. Gawin po natin tong araw-araw, oras-oras, para tayo po yung magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po. And God bless us all. Love and peace and hope. Love and light.